Good day everyone, welcome to Tree Trees. Ngayon po ipakita ko sa inyo kung paano yung tamang paggamit ng RWP o yung tinatawag naming Tree Trees na rubberized waterproofing paint. Loob na ito, makikita mo yung sand fixing agent. Ito, sand fixing agent at saka yung kulay, yung rubberized paint. So ito na yon. So yan yung sa loob. So ang makikita mo sa loob is set na ito at saka sun fixing agent. Okay, so ngayon paano siya gagamitin? Ito yung pag-aaralan natin at ituturo ko sa inyo. At syempre number one po is yung surface preparation. Surface na prepared na ito. So mahaba yan. Mula dito yan, mula dito hanggang doon. Yan. O yan, na-prepare na yan. Yung surface na yan. Malinis na siya. So, yun ang kailangan natin gawin. Siyempre, apply necessary surface preparation. Kailangan naman yan sa lahat ng pagpipintura. So, yun. After surface preparation, mag-prepare na tayo para sa next step, yung first coating natin. So ang first coating natin, sabi ko nga sa dalawang ito yung ating first coating or yung sun fixing agent. Ginagamit lang natin to sa semento. Hindi po to pwedeng gamitin sa kahoy at sa bakal. So ito kasing itong pintura na to, yung waterproofing na to is pwede sa bato, bakal, at kahoy. So ngayon, ang substrate natin ngayon is semento. So gagamitan natin siya ng sun fixing agent kasi dito rin kadalasan nagkakamali kasi ang mga kaibigan natin, mga gumamit na ito na hindi nag-aalam, pag nakita na pares, pinaghahalo ka agad. Pero ito po, hindi po ito paghahaluin. Ito po yung first coating, ito yung second, third. O kung gusto mo mag-fourth coating, ito na siya. So, ito yung step by step na ituturo ko sa inyo. So, next tayo kasi tapos naman na natin i-prepare yung ating substrate. Next natin na step is yung ating first coating sun fixing agent. So ito tayo ngayon. So yan, sun fixing agent. Ito na yung sun fixing agent na i-apply natin. Apply natin dito. Pansinin nyo, tabi lang muna natin kasi hindi naman natin ito lagyan lahat. So pansinin nyo, parang kulay ano siya, kulay gata, so parang acrylic emulsion ang kanyang texture. So ito yung first coating natin, applyan natin kung hanggang aabot to, and susunod po natin ang ating itong ano na, pag natuyo, itong ating rubberize. So here we go.
So yun po yung ating na-applyan. Ito. So yan po ang sun fixing agent. Hihintayin natin siya na mag-transparent or matuyo bago tayo mag-apply ng second coating natin na rubberized na waterproofing paint. So ano ang function ng sun fixing agent? So ang function niya ay tanggal niya yung mga impurities o yung mga alikabok na pwedeng apekto sa adhesion ng ating pintura ng ating rubberized paint. So siya po ay adhesion promoter. Ayan po ay naglilinis ng ating substrate para yung mga dumi or mga alikabok na dapat mawala, yun po, dinidikit niya po yun at parang sinasabi ko nga, para siyang nag-neutralize ng ating substrate. Pero syempre iba siya sa neutralizer. So yun po ang pinaka-function niya is adhesion promoter. Hintayin natin siyang mag-dry. Unang sign dyan na nag-dry na siya is lahat yan pantay na sila, transparent na lahat, or lahat sila parang pantay na yung kulay na makintab na siya. Yun makikita natin mga after 15 minutes or so, or mas matagal. So depende sa humidity, pero ngayon kasi mainit yung lugar ko ngayon, kaya mabilis lang yan. So antayin na lang natin. O habang habang naghihintay, so magpi-prepare na ako ng ating in-next coating. O habang nagpapatuyo tayo ng ating apply, prepare naman tayo na itong ating waterproofing na i-apply. So bubuksan natin siya. Kagandahan nito, nakahiwalay sa lagayan, nakahiwalay yung plastic. So ang kagandahan nito is igaganyan mo lang siya. Ganyan mo lang siya, din okay ka na. So ito is good viscosity na siya. Kanina hinalo-halo ko na siya. Yan, so one of magandang nito, advantage kapag ka nakaganito yung lagayan is madali siyang pintuhin. So madaling linisin yung lagayan. By the way, this is 1 gallon. Medyo malaki lang talaga yung lagayan. 1 gallon lang to ating pintura. So haluin natin para mas sure tayo na nahalo natin. One component lang naman to, single component lang. Yan, so halo na siya. Actually hinalo ko naman na yung kanina. Madali nga kasi yung plastic. Ano pa siya, madali siyang gamitin. So yan yung itsura niya. Ito naman yung itsura niya after mga 5 minutes na in-apply natin yung sun fixing agent. Itong may mga part na antayin natin pa siyang matuyo, at saka itong iba tuyo na rin. So ganyan. So antayin lang natin. Ngayon po tuyo na yung ating substrate. So maglalagay na tayo ngayon ng ating waterproofing. Ito na yung second coat ng ating waterproofing rubberized. So maglagay tayo dito. So ito lang muna ganito lang muna karami yung ginamit ko. Yan, rubber viscosity talaga siya. Ito, one of feature nito is rubber viscosity. Yan. Yan. So ito, pwedeng haluan ng tubig 10% or depende sa substrate na kailangan mo. Kung kailangan ng substrate. So rubber viscosity, mas madaling mag-seal ng crack. Pwede sa wood, bakal, tsaka bato. Pwedeng indoor, outdoor, firewall, pwede siya. Roof deck, pwede. Flooring, pwede siya. Basta light traffic lang. And iba pa, maraming paggagamitan. This is universal na waterproofing. So let's see ang nito. Ang isang galon, ang coverage nitong isang galon na to ay aabot ng 6 to 8 square meters per gallon single coat. So ito ngayon,
i-apply natin kung ano, hindi naman natin ubusin yung 1 galon. So, ito yung first coat, ay itong first coat natin kanina is sun fixing agent again. Second coat na natin tong rubberized na waterproofing paint. Yan ang ating first coating. Gawin natin yan hanggang third coat. Mas maganda, third coat. Or kung gusto mong pakapalin, lalo na sa mga rough deck, wag palampasin ng 5 mm. No? Mas maganda kung yung first coating mo, medyo malabnaw siya para babaon talaga siya doon sa semento kung ganitong substrate na medyo magaspang. Pero kung hindi naman, malinis naman yung substrate, madali kang magtakip, pwede nang diretso na wala nang water. Hindi ka na hindi ka na mag-dilute. So, first coating mo, pwede kang mag-dilute. Second coating, pwedeng puro kasi ito brushable viscosity naman. Pero kung marami along the way, pwede kang magdagdag ng tubig para to maintain yung tamang brushable viscosity mo. So, yun. Ang kulay nito, meron na itong gray, red, blue, green, at saka white. Yun yung mga kulay nitong RWP or yung rubberized na waterproofing paint natin. So, pag may mga question kayo, just comment below lang po. Thank you. Good day.